Bali, pang-apat na tayo, pang-apat na bahagi. Tunay na napakasarap. Bago magsimula yung ating sanlinggo, ang Lord ang unahin. Kumbaga, ito kasi yung unang araw. Tama ba? Ang unang araw na isang linggo ay Sunday o Monday? Ano, sa kalendaryo, pag napansin nyo, anong unang araw ba? Monday o Sunday? Sa kalendaryo? Monday? Iba kalendaryo ni Alicia. Linggo. Actually, marami nagkakamali doon. Kahit ako noon, ang alam ko, Lunes ang unang araw eh. Diba? Diba? Marami po tayo nababasa sa Facebook minsan. Takot na takot sila pag Monday. Para bang bigat na bigat, Monday na naman. Parang kabigatan sa kanila pag nag-start ang Lunes. Kasi alam natin, simula ng trabaho. Diba? Ang Lunes. Simula na naman yan. Tuwan-tuwa sila pag mag-Biyernes na. Marami ako nababasa. Pero pag pinansin natin yung simpleng kalendaryo na ginawa at sinusunod natin, linggo ang unang araw. Ang gusto ng Lord, bago natin simulan yung pagtatrabaho at lahat ng gagawin natin, unahin muna natin ang Lord. Diba? Bakit? Kasi alam natin na pag ang Lord natuwa, nasiyahan, siya ang bahala na mag-sustain ng lakas sa atin yung buong linggong dadaan. Kumbaga, naka-recharge tayo bago magsimula ang Lunes. Kaya thank you sa Lord. Nandito tayo muli. Pinagsama-sama tayo ng Lord. And we pray nga kanina na mas maintindihan natin yung kanyang mga salita. So, pang-apat na bahagi na po tayo ng patungkol sa Israel. So, kung mapapansin nyo po sa mapa, kumbaga, favorite po itong nakikita sa mapa, yung bansang Israel. Ano napapansin nyo dyan? Yung kulay red, gano'n lang siya kalaki? Ang liit. Yan. Diba? Ang liit lang. Iyan po yung Israel na pinag-uusapan natin. Okay? Wala pa nga tayo dyan eh. Mga Arab country pa lang yung tinitingnan natin. Malaki pa yan. Pag isinama mo pa yung buong mundo, maliit lang yung Israel na makikita natin. At tinignan ko po kanina, gaano ba kalaki yung Israel? Ang Israel po, alam niyo yung Palawan sa Pilipinas, yung parang nakaganon. Yung pag tinignan mo sa mapa, isang haba. Kung ipapantay daw po natin, isa't kalahating Palawan lang ang Israel. Ganun lang po siya kaliit. Pero bakit ako na-amaze? Bakit tayo na-amaze dyan? Kasi since may pangako kasi ang Lord sa bansang yan, yun yung pinag-uusapan natin, they still exist hanggang sa ngayon. Kahit kabi-kabila, lahat po yung mga green, yung mga Arab na yan, yung berde na nasa mapa, halos lahat yan, sama-samang galit sa Israel. Walang diplomatic sila na sa Israel at patuloy silang binobomba. Pero ang makikita natin yung kamay ng Lord. Pag nangako ang Lord, pag hinirang ng Lord ang isang lugar, pag may promise siya, may covenant siya, tuto pa rin niya yun. So kahit magsama-sama pa tong mga to, makikita po natin ang Israel patuloy na namamayagpag. Hindi sila nabubuwag. Hindi isang iglat na wala ang Israel. Walang ganun, di ba? Kumbaga, kahit kalit-liit niya, nandun po ang kamay kasi ng ating Lord. Kasi pag nangako ang Lord, tuto pa rin niya. Sabi po na isang teacher daw na taga-Europe, meron pa bang significance? Mahalaga pa bang Israel sa panahon na ngayon? Or wala na yan? Sabi po, ano daw ang significance ng pag-exist ng nation Israel sa buong mundo? Ang sabi ng teacher, it has utterly no significance at all. Wala na raw halaga. Sabi ng teacher, God is finished with Israel. Tapos na ang Diyos sa Israel. Kailan daw natapos? Nung ipako nilang Messiah. Alam natin si Christ ipinanganak sa Israel. At sila rin naman yung may dahilan kung bakit napako ang ating Lord. So sabi ng teacher, mula nung ipinako nila ang Messiah, si Christ, tapos na. Tapos na nga ba ang Diyos sa Israel? Yan. Kasi napakarami pong sinasabi sa Biblia nung promise ng Lord. Okay? So, is it true? Is God finished with Israel? 1 Samuel, titignan natin yung ilang pangako ng Lord. Sabi ng Lord, for the Lord will not abandon His people on account of His great name. Bakit niya hindi iiwan ang Israel? Kasi nakasalalay yung pangalan niya doon. Kasi nangako siya kay Abraham pa lang, kay Isaac, kay Jacob,
na dadami kayo at magiging isang bansa kayo, lilingapin ko kayo hanggang bumalik ang wakas, ang dumating ang wakas. Yun ang pangako ng Lord. Kumbaga nakasalala yung pangako ng Lord doon sa kanyang name. Pag hindi niya tinupad yun, ibig sabihin, ay, nagsinungaling ang Lord. Kaso ang Diyos kasi tapat eh. Hindi siya magsisinungaling. So, hindi dahil doon sa tao na alam naman natin kasi matigas ang ulo, di ba? Kaya ang sabi natin, ayaw kasi nilang maniwala kay Christ. Pinapako pa nila si Christ. Pero ang sabi ng Lord, on account of His name. Tayo po, pagka may pangako tayo, di ba? Minsan isinasaalang-alang natin to pa rin kasi masisira ang pangalan ko pag hindi ko ginawa. Di ba? Kumbaga yung pangalan ko kasi nakataya dyan. Narinig niyo ba yung mga salita yan? Oy, ayusin mo yan ha. Yung pangalan ko nakataya dyan. Di ba? Napaka-importante ng pangalan, ano? So, kahit sa atin, nabanggit na yata rin ni Pastor Don Caranyo na ang pangalan natin, ingatan natin in a way na pagka tayo lumisan na sa mundo, pag pinag-usapan yung pangalan natin, ngingiti yung mga yung mga makakaalala. Di ba? Hindi yung, huwag naman pag-usapan niya, ayoko marinig yung pangalan na yan dito. Di ba? Kumbaga, yun yung pangalan na sinasabi natin na iniingatan natin. So, ang Lord, may pangako siya, hindi ko iiwan alang-alang sa aking pangalan, alang-alang dun sa aking pangako sa kanila. Isa po kasing pangalan ng Lord ay faithful and true. So, pag hindi niya tinupad yan, hindi na siya faithful, hindi na siya true. So, alang-alang sa kanyang name. At napakarami pa po. Although matigas po ang Israel, sabi ng Lord, matigas ang ulo nyo, nagpapanish ang Lord. Pinaparusahan niya ang Israel. Pero sa kabila nun, kahit pinaparusahan niya, ang pangako niya, but I will not take my love from him. Mahal ko yung bansang yan, at sa pagkakamali nila, papaluin ko sila, hindi ko sila iiwan. Okay? Kaya nga sabi ng Lord, I will not leave you, I will not forsake you. Hindi lang sa kanila yan. Maging sa atin. Mula na maging anak tayo ng Lord, may tama na tayong relasyon sa Lord, naging anak niya tayo, naging father niya, may covenant ang Lord sa atin na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Sino mas madalas sino pa nangiiwan? Tao no? Pagka hindi nasagot yung prayer, hindi ko nakuha yung prayer, tampo na kaagad, hindi ako aatin. Hindi sinagot ng Lord yung prayer ko. Di ba? O kaya, minsan naman, nakatampuhan ko yung isang umaatin, hindi ako aatin. Di ba nakakalungkot? Ang Diyos ang nadadama. Hindi naman ang Diyos yung nakatampuhan mo. Di ba? Hindi naman ang Diyos yung merong nagawa sa yung hindi okay. Tapos ang Diyos yung hindi natin sisiputin. Pero ang Lord, faithful and true. Pag may sinabi kasi siya, gagawin niya. Regardless na nagkakasala ang mga anak niya, yun nga lang, magpaparusa ang Lord. Anong pangako niya? His line will continue forever. Napakaganda nito. Hindi mawawala sa mapa ang Israel. Hindi mauubos ang mga Hudyo, ang mga Israelite sa Pilipinas. Kahit napakaliit nila. Ang Pilipinas po, kapraso lang yung Palawan. Napakalaki ng Pilipinas kumpara sa Israel, pero nananatili silang nandoon. Kasi, yung lahi nila, sabi ng Lord, hindi mawawala. Magko-continue yan forever. Kaya nga, every time makikita natin na ginegera po ang Israel, na walang tigil ang paggegera, pag-aaralan natin sa mga susunod yun. May mga bagay na tatalakayin si Pastor doon na current events. Okay, makikita natin na ang Lord, kung wala ang kami ng Lord doon, wala na tong bansan to. Pero kasi andun yung kanyang kamay. Okay, sabi rin sa Psalm, for the Lord will not reject His people. Ganito kasi katapat ang Lord. Sa tao, di ba? Tayo kasi minsan nangangako, madalas hindi natin magagawa. Meron tayo papangako, nagawan tayo ng hindi maganda. Bahala ka, hindi ko na gagawin yung pangako ko sa iyo. Kalimutan mo na yung pangako ko sa iyo. Pero ang Lord hindi. Although we are faithless, sabi ng Lord, He will remain faithful. Hindi niya i-reject yung kanyang mga tao. He will not take His love from them. Okay? Hindi niya aalisin yung pag-ibig niya sa Israel. So, doon natin makikita, bakit inaano pa ng Lord? Matigas naman ang ulo pala ng Israel. Kasi may pangako siya yan yung napakagandang pangako ng Lord. Hindi ba napakagandang pangako din yan ng Lord sa atin? Madalas nagkukulang tayo sa Lord, pero nung mangako ang Lord na, ikaya anak ko na, iibigin kita, forever din yun. Di ba? Yun nga lang, paano yun, Ate Joy? Pagka for a while, matigas sa ulo ko, isang buwan, matigas sa ulo ko, hindi ako nagpe-pray, lang pa rin ba ako ng Lord?
once na nangako ang Lord at anak ka niya, forever yon. Yun lang. Yung isang buwan na yun, make it up, expect, na mamalo kasi ang Lord. At dito, makikita natin yung, sa kasaysayan po kasi ng Israel, ganun po yung pattern nila. Lilingapin sila ng Lord, isesave sila ng Lord, magkakasala sila, pagka pinarusahan sila ng Lord, ano gagawin nila? Tatawag uli sila sa Lord, ililigtas sila ng Lord, magkakasala naman, buong Bible, basahin niyo po. Ganun ang pattern nila. Okay? Ibig sabihin ng Lord kasi pag nangako, gagawin niya. Okay? Kahit sa Romans, anong sabi? Hath God cast away His people? Ang Israel ba? Hindi na nalilingapin? Tinatakwin niya na ba Israel? Ano sabi ni Paul? Sabi po dyan, ni genoito. Sa English po, ang ibig sabihin, no, 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 not ever. Pinakamatinding negative. Hindi pwedeng mangyari na itakwil ng Lord ang Israel. It's the same sa atin. Yung relasyon na meron tayo sa Lord, yun ang pangako niya. Okay? It is the strongest negative. Hindi niya kailanman itatakwil ang kanyang bansa. Kaya pagka po nakikinig kayo ng news, napapasadahan niyo po ba yung nangyayari sa Israel? Ma-amaze po kayo doon sa ginagawa ng Lord sa bansang Israel. Okay? Kahit sa Olivet Discourse, may pangako ang Lord, masasakop sila, paulit-ulit, maghahari ang mga Gentiles. Dalawa lang po kasi yun eh. Mga Hudyo, Israelites. Lahat po ng bansa ng mga tao, labas sa Hudyo, ang tawag Gentiles. So kasama tayo dun sa Gentiles. At alam natin, laging nakukubkob ang Israel ng mga Gentiles, like yung nakubkob sila sa Babylon. Okay? Pero someday daw, magwawakas daw yung panahon din ng mga Gentiles at ibabalik ko sa kanyang pwesto ang Israel. Doon sa katanyagan na meron ng Israel, ibabalik niya one day. Yun ang pangako ng ating Panginoon. God's word is at stake. Bakit natuto pa rin? Kahit ang tagal-tagal na. Bakit natuto pa rin? Kasi merong sinabi ang Lord. At stake yung pangako niya. We hope, di ba, pag may pinangako tayo, isa sa tao, hindi man natin nagagawa yung napangako natin. Pero pag may pinangako tayo sa Lord, make it a point. Kasi ang Lord hindi nakakalimot pag nangako tayo. I-expect niya yan. Hahanapin niya sa atin yan. Ano na ba yung mga nabitawan nating pangako sa Lord? Di ba? Yung Lord, kada Sunday para sa iyo. Okay? We hope. Di ba? Sa tulong ng Lord yun. Hindi sa ating lakas, kundi sa tulong ng Lord, natutupad natin siya. Di ba? Nandun tayo sa bawat His name is at stake and the truthfulness of His word. Kaya anuman sinabi niya, gagawin niya. Okay? Yung location po ng Israel, pag tinignan natin, napaka po kasi niya, napaka-strategic. Okay? Nasa gitna siya. Napapaligiran siya ng malalaking bansa. Yung Russia, yung mga Arab, okay? Napapaligiran siya. Nandito tayo eh. Ayun. Ito yung sinasabi kong Palawan. Yung parang guhit ng Pilipinas. Isa't kalahati. Yan. Ang laki lang na Israel. Ganun lang po kaliit. Pero doon natin makikita, wala sa laki, wala sa galing, kundi sa Diyos na nangangako sa kanila. Doon sa Diyos na nag-iingat sa kanila. Yun po yung So, sila yung, ang ganda ng pwesto nila, napakaganda ng lugar pong yan. Kumbaga, siya yung buffer zone. Ibig sabihin, siya yung pumapagitna para hindi magkaroon ng direktang gera, yung Russia, saka yung Arab sa baba. Kumbaga, nasa gitna siya, sa yung buffer zone na tinatawag. Ano lang po yan lupa, pwede mong tawirin. Nasa Russia ka na, ganun yung niya. Siya yung pumapagitna. At nandun po siya sa Mediterranean na tinatawag, kung saan, napakayaman po yung lugar na yun. Diyan po sila inilagay ng Lord. Yan po yung lugar na ibinigay ng Lord na sa ngayon, pilit na inaagaw ng mga nasa kapaligiran niya. Lalo na ang Palestine, pilit silang pinaalis dyan. Wala kayong bansa. Hindi sila kinikilala, kaya po pinagpapapatay sila at ginegera sila. Pinaalis sila dyan. Why sila hindi umaalis dyan? Kasi ang Lord ang naglagay sa kanila dyan. Yan yung promise na binigay sa kanila ng Lord. Yan. So, makikita din po natin dyan, ang Israel po, mula ilagay ng Lord dyan, lahat ng mga bansa na nakapaligid sa kanya, lalo na yung mga ancient, hindi na nag-e-exist. Nawala na silang lahat. Pero ang Israel, up to now, ngayon, nawi-witness natin na nandun pa rin sila hanggang ngayon at nag-e-exist. Napakaraming bansa na ang
mga naalis. Wala na yung kingdom na ganito, naalis na yung empire na ganito. Malalaki po yung empire na pinag-uusapan natin. Pero ang Israel, andyan pa rin. Okay? So, nag-disappeared na sila long ago. All of them, nawala na yung mga ancient na lugar na yan. Bakit nandiyan pa rin kasi sila? Kasi may pangako ang Lord. Ang sabi ng Lord, 69 weeks, ito po yung pinag-aralan natin ng nakaraan, bakit nandiyan pa rin? Sa kabila nung hindi sila tinitigil na gerahin. Kung babalikan po natin yung 70 weeks ni Daniel, yung 490 days, sabi natin doon sa 7 weeks, doon nagsimulang itayo ang temple. Di ba? Ang sabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng 70 weeks, ng 490. After kasi ng 490 weeks, wakas na yun. Okay? Kaya kung nag-iintay tayo, naghahanap tayo, may binigay ang Lord kung kailan mangyayari yung wakas. At yung 7 years, nangyari po dyan kung saan pinayagan na nga silang itayo yung temple. Doon sa panahon ni Nehemiah. Pinakita ko sa inyo yung picture noon na kung saan binakuran nila, nagkaroon na uli sila ng temple. For 7 years, nangyari po yun. At ano yung pangalawang hula? Sabi po sa Daniel, pagkatapos noon, after 69 weeks, ano mangyayari? Ang Messiah ay ika-cut off or papatayin. Okay? Yung pagkamatay ng ating Panginoong Sus, yung pagka-cut off sa Kanya, hindi bastang napakaayos na kamatayan, kundi kamatayan ng isang kriminal. Nakahula ba yon? Nasa Biblia din yun. Nasa Psalm. Nasa, I think, Isaiah. Kung saan, paano papatayin ng Messiah. Kumbaga, hindi secret ang mangyayari. Wala pa po si Christ. Sinuhula na po yung kanyang mangyayari. So, sabi po sa Daniel, sa loob ng 69 weeks, magbilang ka, Daniel, although hindi na inabot ni Daniel yan, after 69 weeks or 480 years, ang Messiah ay papatayin. Nangyari po yan eksakto kung saan ang ating Panginoong Jesus ay na-cut off. Ito po yung verse 25, ito po yung verse 26. Nasaan na tayo ngayon? Ito na po tayo ngayon. Okay, sa verse 26. Nararanasan natin ngayon yung nangyayari sa Israel dito po sa panahon na to. Kasi, bakit hindi pa sila nawawala? Bakit nag-exist pa ang Israel? Meron pa kasi silang dadaan ng 1 week. Sabi ng Lord, ilan? 70 weeks. 69 weeks pa lang po ang nangyayari sa kasaysayan ng Israel. Asan yung isa? Ito po, yung 1 week. Kung bakit hindi nalilipo lang Israel? Kasi, antayin nyo, meron pa kayong huling 1 linggo o 7 years na dadaanan. So, dito po natin sinasabi na andito tayo ngayon na bago mangyari po itong 1 week, yung huli, yung 7 years na paghihirap sa mundo, dito po sa banda rito ang rapture. Hindi dadaan ang mga Kristiyano, ang mananampalataya dito sa 7 weeks. Okay, so yan po yung pagkakahati-hati po nung time frame. Imagine niyo ang Lord hindi niya sinikreto. Babalik ako after 70 weeks o 490 weeks. Bantayan niyo to. Di ba? Kumbaga, iyan yung time frame. Konti na lang eh. Tapos ng 69, 1 na lang ang inaano natin. At sa tulong ng Lord, alam natin, hindi tayo makakasama dito. Okay? Pero yung mga maiiwan, yung mga hindi makakasama sa rapture, dadaan po dun sa last 7 weeks. At hindi biro-biro po yung last 7 years na dadaanan ng tao. Sabi po ng isang, si Arnold Toynbee, sabi niya, Toynbee pala, as far as long as the Jew live on, the same peculiar people live today. Mula nung maging Israel sila, sino ba yung pinagmula ng Israel? Sinong tao yun? Kumbaga sa kanya nagsimula ang Israel. Ano pangalan nun? Yung tao na yun. Si Jacob. Okay? Si Abraham, pinakakuha ng Lord, nagkaanak siya, si Isaac. Si Isaac, anak niya si Jacob. At si Jacob ngayon, nagkaroon ng 12 anak. Okay? Ito yung napunta dun sa Egypt, ito yung naging milyon, dumami sila. Diba? Sa panahon ni Pharaoh, sa panahon ni Moses, dumami sila, naging milyon sila. Ito yung grupo na inilagay ng Lord dyan sa Israel, dyan sa Promised Land. So, yun yung Israel na pinag-uusapan natin ngayon. Sila pa rin yung taong nandyan ngayon. Nakikita natin sa news. Anong pangalan yung nila? Prime Minister ba yun? Prime Minister tawag? Anong pangalan? Si Netanyahu, si Benjamin. Yan.
Sabi dyan, nawala na yung mga Phoenician, nawala na yung mga Philistine, yung ancient Syriac, but Israel is still there. Kasi pangako ng Lord yun eh. Di ba? Kaya nga, ang sarap isipin, Lord, sa kabila ng mga nangyayaring kahirapan sa mundo, ang Meralcom biglang nag-boom. Hindi ko alam kung naapektuhan po kayo doon sa Meralco na biglang nagtaasan talaga ng gusto. Kumbaga, at yung gas na hanggang ngayon, hindi pa rin naman umaayos. At yung Hormuz na hanggang ngayon, naharangan pa rin, ginegera pa rin. But still, sabi ng Lord, anak, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. One day, kukunin ko kayo dyan sa sitwasyon na yan. Okay? So, yun din yung ating inaantay, yung pangako ng Lord. So, ang Israel, napatunayan ng Israel, okay, na as proven in previous to his alchemy, to which all Gentiles in turn succumb. Lahat ng nasa paligid niya, isa-isang nawawala. Okay? Malalaki pong empire ang sumakop sa Israel. Katulad ng empire ng Babylon, they are gone. Empire ng Persia, they are gone. Yung empire ng yung Roman, wala na rin ang Romans. Ang Greece, wala na rin dun mga empire na yun. Yung maliit na bansang yan, hindi siya nawawala up to now. Nandun pa rin siya. Kasi may 1 week pa silang dadaanan, sabi ng Lord. Hello po. Okay. So makikita natin, ang mga Israelites sa panahon ng Babylon, nandun na sila 69 years. Di ba sabi nga natin, kaya nag-pray si Daniel, Lord, 69 years na. Ang pangako mo, palalayain mo na kami. Ano nga sabi ng Lord kay Daniel? Tama ba yung pagkaintindi ni Daniel na after 70 years papalayain? Sabi ng Lord, Daniel, hindi. 70 times 7. Kasi 70 times nilalabag nyo ang Sabat. Hindi kayo nagbibigay ng panahon sa akin. Hindi nyo sinusunod ang utos ko, kaya 490 years yun. Siguro, ganun na lang, mahirap pong mabiha, makubkob na isang lugar. At sila, pag kinubkob sila, hindi maganda ang posisyon nila. Pinahihirapan sila, tinatapon nga sila sa mga kumukulong langis, hinahagis sila sa yungib ng mga leon, pinagpapatay sila pagka sila So si Daniel, very eager na siya. Lord, yung promise mo. Kaso ito ang sabi ng Lord, Daniel, hindi pa. Yung 7-year captivity nyo, hindi pa siya mangyayari. Sabi sa Isaiah, and it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are speaking, I will hear. And this is really a fulfillment of that. So, inaantay ni Daniel yung time na yun, kaya siya ay nag-pray, at ngayon sumagot ang Lord through Angel Gabriel, di ba? Sabi niya, Daniel, makinig ka maigi. Alam niyo yung kinuwento ng angel sa kanyang sagot, di ba? Mula doon sa panahon ni Daniel na nagpe-pray siya, Daniel, eto ang mangyayari hanggang sa katapusan ng mundo. Dinaanan na po tayo noon. Nandun na tayo ngayon sa gap, di ba? Bago magkaroon ng wakas. So, ganun kahaba yung mangyayari na ikinuwento ng angel kay Daniel. So, ang Lord tumutugon sa panalangin. Sabi nga natin, di pa tapos mag-pray si Daniel, tumugon. At isa po dyan si George Mueller, napaka-prayerful po ng tao na to, na nakita niya kung paano ang Diyos tumutugon sa panalangin. Sa haba po ng buhay na natin sa mundo, ilang dekada na tayo nabubuhay, I think marami tayong maiisip na kung paano ang Diyos tumugon sa prayer natin. O hindi na nga natin mabilang kung paano tumutugon ng Lord. Yung everyday lang na pagtugon ng Lord, di ba? Lord, matutulog po ako, ingatan mo po ako, ikaw na po ang gumising sa akin o sa umaga. Ilang beses na yun. Kung 70 years na tayong tinutugon ng Lord, doon pa lang sa panalangin na yun na, Lord, gisingin mo ako ulit bukas ng maaga. Okay? Kaya lahat yun nangyayari sa atin ay, pag pinalangin natin, ang Diyos po tumutugon. Iba-iba nga lang po yung timing ng Lord. Kasi, mas alam niya kasi kung kailan yung best time na sagutin niya yung panalangin natin. So, 70 weeks ang ibinigay sa Israel, doon sa Jerusalem, ididil ng Lord ang kasalanan after ng 70 years. Kasi after ng 70 weeks na pinag-uusapan natin, di ba, millennium na. Ito yung sinasabi natin 1,000 years, aayos ang mundo. Kasama yung mananampalataya na tayo yung maglilid. Tayo, alam niyo ba tayo yung magiging parang nasa mga senado? Tayo yung mga nasa barangay. Tayo yung mga nasa eskwelahan. For 1,000 years, tayo yung mamamahala sa mundo.
So kahit minsan nababagot na tayo, puro korupsyon, ipaparanas po sa atin ng Lord yung pamamahala na walang korupsyon. For 1,000 years, mararanasan natin yung pagka may mali, right away, may parusa ka agad. Hindi dito natatabunan, ano? Kumbaga, hindi na nga natin alam ano ba nangyari kay Go, ano nangyari kay Tibuloy, yung mga nakakulong, ano nangyari dito, hindi na natin alam kasi natatabunan. Sa panahon po ng Panginoon, sa millennium, paparanas niya sa atin na kung paano ang magre-reign. Sabi natin minsan, Lord, pwede bang Christian na ilagay mo sa pamunuan? Nagpe-pray po ba kayo, no? Lalo ngayon magbobotohan. Lord, pwede bang Christian ang malagay sa ano? Yan, di ba? Para no? One day po, ang mananampalataya mismo ang ipopwesto ng Lord lahat dyan. Okay? Baka kaya yung prayer natin na humingi tayo ng pwede bang mananampalataya, baka mamaya, yun na yung katubunan na yun. Lahat yun, mananampalataya ilalagay ng Lord. Even sa edukasyon, sabi ng Lord, ang mananampalataya mamamahala. Okay? Ang Lord yung pinaka-lead sa panahon na yan. So, kailan nagsimula yan? Tinignan natin kanina nung itayong Israel. So, may 490 years tayong pinag-uusapan. So, eto po yung summarize nung nakaraan natin. Nung sa verse 25, pinayagan silang umalis doon sa pagkakakubkob, bumalik na kayo sa lugar nyo, itayo nyo na. Nangyari yan for 7 years. At yung, sa panahon po yan, nung tinatawag natin si Artaxerxes. Ano nga yung other name ni Artaxerxes? Eto ba yung si ano? Si Artaxerxes, by that time po siya yung emperor, king ng Persia. Yan. At yung Persia, yun yung modern day Iran. Iran, ngayon. Para maintindihan. Yan. Imagine. Yan, yun, yung Persia, yun yung nag-ano. Si Artaxerxes, yung leader ng Persia, ang nagpayag sa kanila, sige, umuwi na kayo. Alam niyo po ba nung pinauwi sila, nalungkot si Daniel, nag-uwian ba sila lahat? Nung pinayagan na silang umuwi na sila sa lugar nila? Umuwi ba lahat ang Israel by that time? Hindi. Ang tagal-tagal na pinagpe-pray ni Daniel yun, Lord, buhay mo kami muling bansa. Alam niyo kung gaano kadami lang ang umuwi? Para daw sa timba, isang patak. Ganong karaming umuwi. By this time po, nung ganong kakonti, yung gusto pa uling sumamba sa Diyos, ibuuin uli ang templo, sobrang nag-grieve si Daniel doon sa nangyari niyo. Di ba? Sabi ng Lord, pauwiin ko kayo, hindi nag-uwian. Why? Maganda na ang buhay nila doon sa Persia. Mayaman na yung iba doon eh. Ayaw na ngayong umalis. Ayaw na ulit magsimula. Kaya doon ang sabi, ano sabi ng Lord? Alam ng Lord kasi gagawin nila eh. Matigas pa rin ang uli. Kaya gantong kahaba, i-wait nyo. Gantong kahaba ko kayo didisiplinahin. So yung ginagawa ng Lord ngayon sa Israel, parte pa rin po yun ng pagdidisiplina ng Lord dahil doon sa hindi nila pagsunod. Kaya po minsan kung meron tayong pagsuway po sa Lord, tandaan natin, sabihin natin, ay hindi, okay naman, walang nangyayari. Hindi po natin kasi maaano ang Lord, mamamakang Lord. One day, aanihin po natin yon. Kaya ngayon pa lang, ihingi na ng tawad sa Lord at ayusin po natin yung ating mga pagsunod sa ating Lord. Kasi pag naningil ang Lord, pag sinabi niya ganito katagal, ganun katagal. Di ba? Mabigat? Yes, mabigat. Kaso, maganda naman kasi yung pangako sa kanila ng Lord na sila uli ay iipunin ng Lord. At yung 62 weeks, alam natin, nangyari na din po to, na si Jesus Christ ay pinako. Yan ang sabi dyan. Pagkatapos daw ng 62 weeks, ang Messiah papatayin. Nangyari na po yan. Tapos na tong bagay na to. Kaya po sabi natin, yung 69 weeks ng Daniel, tapos na. Meron na lang isa. Okay? Ano pa po ang sabi doon? Okay, yan, makakatop ang Messiah. So, sabi sa 27, and He will confirm a covenant with the many for 1 week. Ito na lang yung 1 week. Okay? Hindi siya parang hula-hula lang ba? Hindi. Nasa Biblia po lahat yung pinag-uusapan natin. Yan time frame, yung oras, nasa Biblia po yan. Yung 1 week po, ang equivalent yan ay, yan po yung 7 years. Okay? Ito yung last great tribulation. Kung lolobin po ng Lord, pag natapos po natin to, gusto ko pong pag-aralan natin mismo kung ano mangyayari doon sa 7 years. Sa Revelation po yun. Kung hindi pa magra-rapture. Okay? Mapapag-aralan po natin yan. So, yan po yung mga time frame. Makakatop ang Messiah after 7 weeks. Kung titignan po natin sa diagram, ito'y tapos na.
ito yung panahon ng Antichrist. Okay, bakit siya may hati? Okay, ano yung unang 1/2 week? Ano yung unang 3.5 years? Ano yung pangalawang 3.5 years? Sa 7 years. Ano kaya mangyayari dito sa unang kalahati? Hinati kasi yan ng Diyos. Ano mangyayari sa 3.5 years pag dumating ang Antichrist, pag lumabas ang Antichrist? Magkakaroon ng peace. Nagpe-pray ba kayo ng peace? World peace? Ibibigay ng Lord one day. Sabi ng Lord, for 3.5 years, mapapayapa ang Israel, mapapayapa ang buong mundo. Pero after nyan, eto na yung tinatawag natin Great Tribulation. After nung Great Peace, eto na, ang Lord, lahat ng parusa niya ay babaksak niya sa earth. Eto na kasi yung wakas. Pagkatapos niya, yan na yung sinasabi ko sa inyo kaninang millennium. Yung 1,000 years, na yung mga saint na na-rapture, babalik kasama ng Lord. Okay? Excited ba kayo doon? Na one day, mararanasan natin yung pamumuno ng walang korupsyon, ng walang manloloko, walang nang-iisa sa kapwa, patas lahat, ipaparanas ng Lord yung. Kaya wag po tayo masad na nangyayari sa gobyerno natin. Okay? Kasi may pangako ang Lord na nangyayari man ngayon yan, 1,000 years. Ilang taon lang po ba tayo? 70 years. Imagine niyo yung 1,000 years na ganun ang ganda-ganda ng pamumuno. Kay magsasawa tayo. Ang PhilHealth po no, napakaganda. Ngayon kasi ang PhilHealth, ang dami nagre-reklamo, di ba? Bakit ganun? Hindi naman nakukuha yung PhilHealth. Ang baba-baba. May PhilHealth po tayo after nang mangyari yan sa 1,000 years. Ano yung PhilHealth? Ang baby ka pa lang na matatawag pagka 100 years old ka na. O, di ba? Ang ganda. 100 dito, di ka na makakilos. Sabi doon, pag kami namatay daw doon na 100 years old, bata pa siya. Kasi babalik po yung panahon na mahaba ang buhay ng tao. Di ba? Nababasa natin sa Biblia. Ilang taon nga si Adan bago namatay? Review. Si Adan, yung asawa ni Eve. Okay? Actually, mas mataas pa. 930 years siyang nabuhay. So, gusto niyo ba yung ganun katagal mabuhay? Kung sa panahon ngayon, ayoko. Kasi 70 lang, ang dami ng masakit sa'yo eh. Abutin ka pa nung ganun, di ba? Pero sabi ng Lord, yun na po yung time na ang mga bata makakapaglaro doon sa layon. Makakapaglaro doon sa mga lungga ng mga ulupong, yung mga ahas. Kasi ibabalik ng Lord for 1,000 years na yung earth parang Eden. So, excited po ako doon. I hope excited kayo doon. Kaya wag po kayong wag tayong masad sa mga news na nangyayari sa panahon ngayon. Okay? Dahil meron dito na mangyayari yung rapture. Yan. So, andyan po yung sinasabi, literally, papatayin ng Messiah, nangyari po yan. Sa panahon ng New Testament, nangyari po yan. Ang mga disciple, hindi kasi sila makapaniwala. Ang Israelite, bakit sila pinaparusahan pa rin ng Lord ngayon? Nandun pa rin sila sa pagpaparusa. Hindi kasi sila naniniwalang si Christ po ang Messiah. Up to now. Di ba? Ulitin ko sa inyo, manood kayo ng YouTube. Pag may in-interview yung Israelite or Hudyo, nag-aantay sila ngayon. They are still waiting for the Messiah. Why? Hindi kasi sila makapaniwalang papatay ng Messiah. Para sa kanila, ang Messiah, ililigtas sila, alisin sila sa hirap. That time, di ba, pinatay si Christ. Ngayon, ano sabi ng Lord? Sige, pagbibigyan ko kayo sa hinahanap nyo, merong isang darating sa kanila magbibigay ng peace. At yun ang Antichrist. Okay? Mamahalin nila actually ang Antichrist for such time. Pero pagdating nung lalabas yung tunay na ugaling na Antichrist nga, eto na yung sabi ng Lord, pag nangyari na yun, tumakas na kayo, pinatatakas na ang Israel. Ito yung mga kahigpitan na ng panahon. Sabi ng Lord, kung nasa bubong ka ng bahay mo, huwag ka na daw bumaba para kumuha ng gamit. Di ba? Tumakas ka na. Kung naabutan ka sa bukid or sa trabaho, huwag ka na daw umuwi. Tumakas ka na. Wala na pong pwedeng gawin ng tao sa panahon na yun, yung 3.5 years, kundi isalba ang buhay niya. Hindi na po magagamit ang pera. Ang mga savings. Why? Kasama po sa sinabi ng Biblia na i-hold ng Antichrist lahat. Hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta kung wala kang tatak. Yun po yung kahirapan. Kaya, walang magsasabing, hindi, may pang 7 years akong stock. Dami kong delata.
mawawala ng karapatan ang mga tao sa kanilang ari-arian. Okay? Why? Kung hindi ka sasamba sa Antichrist, susunod sa Antichrist, kailangan lumisan ka na lang, buhay na lang. So, hindi po masarap yung buhay sa panahon ng 7 years. So, sinabi ng Lord dyan, kinuwento niya po yan sa mga disciple, na kung saan sabi ng Lord, mamamatay ang Mesaya. Ayaw nilang maniwala, hindi. Kaya nga ngayon po, naghahanap pa sila ng bagong Mesaya, ng darating na Mesaya. Makikita po natin yan sa Daniel. Okay? Messiah will not only die, he will die, a criminal would die. Yan. Okay, so yan po yung mga nabanggit po natin noong nakaraan. Alam nyo kung gaano katotoong sinabi ng Lord? Nung sinabi po ng Lord na yung garment, yung pong suot ng ating Panginoon, huhubarin sa Kanya at pag-aanuhan, pagsusugalan. Di ba? Ibig sabihin, yun po kasi yung ano tawag doon? Yung makukuha mo doon sa mga yaman? Spoil. Kumbaga, karapatan po kasi ng mga gwardya by that time na kung ano yung ari-arian ng ipapako sa krus, pwede nila yung paghati-hatian. At yun po ay nangyari. Saan nahinula yan? Old Testament pa lang. Wala pa po si Christ. Sinabi na yung kanyang damit, pag-aanuhan, pagsusugalan, paghahati-hatian, igagambol. Nangyari po yan nung ipako ng ating Panginoon sa krus. Pinag-agaw-gawan nila, pinagpustahan nila kung kanino mapupunta yung damit ng ating Lord. So pinapatunayan lang dyan, sabi niya sa Israelites, hindi nyo ba nabasa yan? Inisa-isa ko yan kung ano mangyayari sa akin na mamamatay ako and yet di kayo naniniwalang mamamatay. Hanggang ngayon, nag-aantay kayo ng isang Mesaya. Yan po ang kalagayan ngayon ng Israel kung bakit sila ay dumadaan pa rin po dun sa parusa ng Lord. Pero one day, sabi po, darating ang time, maniniwala sila na si Jesus ang Mesaya. Pagka nandun na sila sa time na kung saan nahihirapan na sila ng gusto. Sinabi ba ng Lord John? Yes, sinabi ng Lord. Kikilala uli ang Israel sa Kanya. Ililigtas niya uli ang Israel sa panahon na nandun na sila sa kahirapan. Okay, nasa Isaiah 53 po yan. Pwede niyo po yan basahin, yung patungkol sa mangyayari sa ating Lord. Hindi po yan sikreto. Okay? At pagkatapos siyang patayin, he will have nothing. Alam natin na walang binigay na honor sa Lord nung ipako siya. Wala ring respeto, wala ring pagmamahal, walang acceptance, walang receptivity, walang pagtanggap sa Mesaya. Diba? After niya magpagaling, after niya bumuhay ng mga patay, after niya magpakain ng 5,000, ng 20,000, ano'y sinukli sa kanya? Ito sinukli sa kanya. Alam niyo po kung ilan lang yung nandun nung bago umakyat si Jesus sa langit? Nung mabuhay siya, bago siya umakyat sa langit, alam niyo, yung libo-libong taong laging sumusunod sa kanya kasi nagpapagaling siya, ilan lang yung naka-witness nung umakyat siya sa langit? 500? Ganun lang po. Kaya po ang Biblia, ang nagsabi, mas maraming mapupunta sa impyerno. Ang Biblia nagsabi, mas few, konti ang aakyat sa langit. Ang Diyos ang nagsabi noon. Hindi po sa sarili natin. Inuna na ng Lord John. Alam nyo ba mas konti ang aakyat sa langit? Kesa dun sa mas marami ang mapupunta sa impyerno. Ayan. Next week po, itutuloy natin to. Ano kaya yung ibig sabihin nito? Isa pa po kasi itong prophecy, yung the people of the prince who is to come, ay pahihirapan ng Israel. So yung pong prince, kung mapapansin nyo, pagka small letter siya, hindi po si Christ yan pag small letter. Sino kayang prince yan darating? Yung anti-Christ. Sabi doon, bago dumating ang Antichrist, may mga tao daw ang Antichrist, yung people na pahihirapan sila. Next week, kailan kaya nangyari to? Itong hula na to kay Daniel. Nangyari na po actually yan. Na yung mga tao ni Antichrist, pinahirapan ng Israel. Okay? So, babalikan po natin siya sa susunod. Makikita pa po natin. At along the way po, pag-aaralan natin lahat ng parusa, lahat ng palo ng Lord sa Israel up to now. Makikita po natin yun. Kasi hindi po sikreto yun eh. Nasa mga libro po yun ng history books. Nasa balita po yun, nasa news. Yung mga balita pong yun, nakasulat po yun sa Biblia. Yung pinag-aaralan natin. Kaya tayo ay gano'n na lang, very hopeful. Nasabi ng Lord, hindi mauubos ang Israel.
Ililigtas pa rin niya ang Israel sa kabila nito mga bagay niya. Okay? So let us pray po. Next week po, itutuloy natin siya. Lord, maraming pong salamat muli na pag-aralan namin, Panginoon. Yung pangako mo pa, Panginoon, na hindi magmamaling. Lord, na pag nangako ka, ginagawa mo. At napakarami mo na pong pangako na ginawa mo na nakikita namin ngayon, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, bigyan mo po kami patuloy ng pag-asa, O Lord, na one day, babaguhin mo po, Panginoon, ang sitwasyon ng aming, hindi lang ng aming bansa, kundi ng buong mundo, O Lord, dahil iyon ay pinangako mo po. We are excited, Panginoon. We are very hopeful, Lord God, sa panahon na iyon na kung saan makakasama ka namin na maghahari dito sa earth. Kaya, Lord, datnan mo nga po kaming nawang tapat at naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen.